Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli, si Brother Joe ito ng Kayokoy Pananampalataya at Katotohanan. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko sa mga darating na araw at sa eksaktong araw sa 25. Christmas Eve sa 24. Kayo po ay napadaan dito sa small YouTube content ko na Kayokoy Pananampalataya at Katotohanan. Nais ko lang magbigay sa inyo ng maiksing mensahe patungkol sa Kapaskuhang ito. Bakit mayroong mga tao na kapag dumarating ang Kapaskuhan ay nagkakaroon sila ng sudden sadness o yung tinatawag na Christmas blue or loneliness. Ito'y case-to-case basis ito. I'm not a doctor or psychologist, pero ito ay nagaganap o nangyayari sa isang tao at first-hand experience ay nangyari na rin sa akin yan. Isang normal lamang na pangyayari at kanya-kanya kadahilanan tayo. Tayo ba ay nagiging parang anti-social, anti-tradition tungkol sa Christmas? Inuulit ko na a good tradition is a good tradition, of course. May mga magagandang tradisyon na dapat ay intindihin din natin na ito ay merong pinagmulan, yung tradition na yun. Subalit sa ibang tao ay bakit merong tinatawag na lungkot pag dumarating ang Kapaskuhan? Tulad ko ay naranasan ko rin yan, pero I overcome yung mga ganong klaseng lungkot sa buhay. At ako'y nasanay na tuwing darating ang Pasko at meron pa palang ibang mga bagay na dapat nating malaman. At sa ibang mga tao, ang Pasko ay dinadaan nila sa paglalasing at sa ibang bagay. Pero dapat hindi doon mangyari. Hindi dapat doon mag-end up ang Pasko. Ano ba yung Pasko na to? Traditionally, ang Pasko ay ganito. Meron dapat tayong Noche Buena, merong mga parol at Christmas tree. Tulad nito sa background ko, bagamat simple lang. Ako lang ang mga nag-decorate niyan. Merong iba na merong Santa Claus. Tulad na sinabi ko nung una, yun ay tunay na tao na kung tawagin nila si Bishop Nicholas o Saint Nicholas ng mga panahon na yon. At siya ay nanggaling doon sa modern Turkey ngayon. Dati ang Turkey ay isang Christian country. Siya ay nakilala sa sikretong pagbibigay niya. Ginawa niya yung ginamit niya yung tinatawag na turo ni Apostol Pablo na sa 1 Timothy chapter 6 verse 18 na tungkol sa pagbibigay na walang hinihinging kapalit. So doon ang galing ang tinatawag na gift giving. Dahil sa kanya. Subalit, tandaan natin na hindi si Santa Claus o Saint Nicholas ang tinatawag na reason for this season, kundi alam natin na si Jesus Christ. Overcoming loneliness during Christmas season. May mga tao na hindi nila nakakayanan yung bigat ng kalungkutan nila and then they committed suicide. Nakakalungkot, di ba? Suicide ang nangyayari. Dapat malaman natin why sometimes we've been to that kind of sadness and loneliness. Kasi kapag hindi nyo nalaman ang tunay na kahulugan ng Pasko, ay tila baga parang sa atin kapag wala tayong anumang material na bagay o bago sa buhay natin o mga pagkain na masasarap, marami sa hapagkainan o sa lamesa, ay akala natin na tayo ng pinakakawawang tao sa mundo. At nagiging cause ito ang tinatawag na pagiging malulungkutin natin. Galatians chapter 6 verse 3 hanggang 5, babasahin ko muna. If anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will rejoicing in himself alone and not in another. Sa cross-verse sa 2 Corinthians 10:12, for we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise.
Dito na Galatians 6:3 ang sabi hanggang 5, ang inakala ng isang tao na siya ay isang importante o something, if anyone thinks himself to be something, akala natin na tayo ay importante, mas importante sa mga importante o sa Paskong ito. At of course, we expect na ang mga tao ay mag-greet sa atin at bibigyan tayo ng regalo. Ngunit kung hindi pala mangyari yun, ang sabi rito ay di ba malulungkot ang isang tao? Hindi niya na-receive yung gifts o present o yung Christmas greetings sa ibang tao na ine-expect niya na gagawin sa kanya. Ang sabi rito, do not think about that na if anyone thinks himself to be something o mahalaga, when he is actually nothing, he deceived himself. Ibig sabihin, wag po tayo masyadong umasa sa matatanggap natin o magbibigay sa atin ng anumang regalo mula sa ibang tao upang hindi tayo ma-deceive sa sarili natin o madaya. Let each one examine his own work. Magkaroon tayo ng tinatawag na recollection sa mga nagawa natin, yung buong taon na yon. And then, he will rejoicing in himself alone and not in another. Hindi ka magagalak dahil sa ibang tao, kundi dahil sa ikaw mismo, you overcome yung mga sitwasyon na naging malungkot ka at naging matatag ka ngayon dahil ang Pasko pala, ang pakahulugan pala nito ay hindi ang all about things na tinatawag na commercialized na Christmas. Christmas, number one, Christmas isn't about foods and clothing. Ang Pasko ay hindi sa pagkain at sa mga magagarang pananamit. Hindi dami sa dami ng pagkain. Hindi dahil sa marami kang nabiling pagkain o marami kang handa. Kung ano man mayroon tayo, sabi ng 1 Timothy 6, chapter 6, verse 6 hanggang 8, now godliness with contentment is great gain. Contentment. Verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Verse 8, and having food and clothing, with this we shall be content. Kung anong meron tayo. Ang mga magulang ay cannot afford to buy choices meal or food for Christmas Day o yung tinatawag na Christmas Eve, Noche Buena. Huwag niyo po silang sisihan at huwag kayong malungkot at magalit sa kanila. Kung ang ibang tao ay mayroong maraming pagkain at magagara ang damit tuwing Pasko at kayo'y wala, hindi dapat tayo nagkukumpara sa iba. Kaya sabi rito, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Hindi ito karunungan na ikumpara natin ang ating tinatawag na status in life sa ibang tao na can afford. Huwag daw po tayong mainggit. Kung anong meron tayo ay tanggapin natin. Naranasan nyo ba yon? O hindi pa? Ako naranasan ko yun. Yung ibang tao sa mga kapitbahay ko, masasarap ang mga handa. Lumalakad lang ako doon, nakikita ko sa bintana nila. May mga pagkain sila. Kami, hindi naman kami ganun magarabong maghanda at walang ipangahanda talaga na tulad ng iba. Dinidiskartehan lang namin. Inihaw na hotdog. Inihaw na paa ng manok. Di ba masarap yun? Minsan inihaw na pusit. Ay na mga masasarap nun. At kanin lang pwede na. Yung tinatawag na queso de bola, it's expensive.
para sa isang pamilya na bumili pa nun. So, yung sa akin ay pagkakain ng hapunan, itutulog ko na lang yun. Pero magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil naranasan namin ang ganon na hindi magarbong paghahanda. Sapagkat kinabukasan ay yung mga naghanda ng napakarami, kinabukasan ay napakaraming utang. Dahil they gave everything in just 1 hour, yung Noche Buena, and then next day, 25 na. So, hindi ko sinasabi na masama maghanda. Ang sinasabi ko, mga kapatid, ay kung we cannot afford, yung mga tao na yun, they can afford, right? Pero tayo, wag nating ikalungkot kung ang mga magulang natin ay mahihirap, hindi nakapag-aral at cannot afford to buy you brand new clothes na mga may brand name pa na damit. Kung anong meron tayo ay tanggapin natin, pagtiyagaan natin, sapagkat darating ang oras at araw na kayo ay giginhawa sa buhay. Unang puntos, Christmas is not about foods and clothing. According to 1 Timothy chapter 6 verse 6 hanggang 8, now godliness with contentment is great gain. Malinaw. And having food and clothing, with this we shall be content. Those people that can afford to help are storing up wealth for eternal life. Yung mga tao naman na can afford to give gifts or presents or give food to the needy ay, ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 18 ay let them do good. 1 Timothy 6:18. That they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Hayaan niyong tumulong at hayaan ninyong tulungan kayo kung nais nila magbigay ng pagkain sa inyo dahil Pasko ay tanggapin nating may pasasalamat para sa Diyos sapagkat ang gayon ay sabi ng Biblia ay let them do good that they be rich in good works, yung mga taong nagbibigay. Di ba sabi nga, it is better to give than to receive. Yun ay isang katotohanan na ang pagbibigay ito ay nature ng Diyos. It is better to give than to receive. It's on the nature of God when He sent His only Son for us so that we can have eternal life if we believe and accept Jesus Christ. Christmas is all about what? Our own soul. God, He is dealing with us through our soul. That's why there is Christmas. John chapter 18 verse 37, si Pontius Pilate therefore said to him, tinanong niya si Jesus Christ, "Are you a king then?" Jesus answered, "You are rightly that I am a king. For this cause I was born. And for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." Naparito si Jesus Christ, sabi niya, "For this cause I was born." The first Christmas day. Anong dahilan? So that Christ will bear witness to the truth. And what is the truth? The truth of God will set us free. Everyone who is of the truth hears my voice, para marinig natin ang tinig ng Panginoon na siyang katotohanan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ikalawa, Christmas isn't about tradition. Tulad ng sinabi ko, a good tradition is a good tradition. When Jesus Christ was born, doon sa Bethlehem, inilagay siya sa pasabsaban, kaya meron tayong nativity.
It's a good tradition for us because we saw and we learned that how Christ came into the world as a little baby na inilagay sa pasabsaban. Meron bang gumawa ng ganoon sa tao na ang kanyang anak, bagong silang ng anak, ay ilagay niya na lamang sa pasabsaban? Alam natin kung anong amoy ng pasabsaban ng panahon na yon. Amoy donkey, amoy tupa, amoy farm. Inihiga siya sa pasabsaban. Alam niyo may pasabsaban? Pasabsaban is a feeding box sa manger. Manger yung kabuuan ng tinatawag na kulungan ng mga donkey at tupa. Yung pasabsaban ay kainan. Doon binubuhos yung pagkain. Parang small bed. Doon inilagay ang Panginoon sa Kristo. Hindi siya namili, although kaya niyang gawin yung bago siya bumaba, mayroong arrangement. Kinakailangan, ipanganak ako sa king-size bed at doon sa palasyo. Pero hindi niya pinili yun. Ipinanganak siya na isang tulad ng mababang uring alipin. Inilagay sa pasabsaban. So, Christmas isn't about tradition. It's all about our eternal life. Doon nakipag-deal ang Panginoon sa atin that we will gonna have the eternal life if we believe in our Lord Jesus Christ. 1 Timothy chapter 6 verse 13, I urge you in the sight of God who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate. Sa John chapter 18 verse 37 na sinabi ko. Na sinabi ni Jesus Christ, the reason why I was born ay para sa katotohanan. And sino ang katotohanan? Si Jesus. John chapter 14 verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh to the Father except through me. Sa pamamagitan niya dadaan ang lahat. So Christmas isn't about tradition. Dahil tradition ito ang nakagisna natin. The meaning of Christmas is that Christ came, nagpakumbaba, ipinanganak sa isang pasabsaban. Kaya sabi ng Biblia, although He is King, tulad ng sinabi, itinanong ni Pontius Pilate sa kanya, are you a king? Yes, indeed, sinabi ng Panginoon. Pero yung king na yon, na si Jesus Christ na ating Panginoon, He wasn't born doon sa tinatawag na palace o ipinanganak sa magarang lugar, kundi sa pasabsaban. Tignan ninyo ang pagpapakumbaba niya. Mga kapatid, binalod siya ng lampin. Ngayon, meron sa ating mga nagre-reklamo, luma suot ko. Nung last year pa to, pasalamat ka, may suot ka pa, may damit ka pa. Marami mga tao ngayon, yung mga damit nila na wash out ng baha nung mga nakaraang bagyo. Samantalang tayo kung anong meron tayo mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil hindi sa lahat ng oras at panahon at taon ay kayo ay nasa ilalim ng gulong. Ang gulong ay gumugulong. Darating araw nasa ibabaw naman kayo tulad ng awitin. Kaya mga kapatid, ano ang Pasko sa atin? Ikatlong puntos. Christmas isn't about expensive gifts or presents. Christmas is all about the true meaning of deep connection through our Lord Jesus Christ. Luke chapter 11 verse 13, Jesus said, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? This is the precious gift. Not the material things na binibigay sa inyo para sumaya kayo. Panandalian lang yung saya na yan. Dahil material things. But the gift of God for us ay the Holy Spirit. Sapagkat ang fruits ng Holy Spirit ay nasa Biblia na mapapasa atin. Love, joy, peace, happiness, holiness, joy, and so on and so forth.
Kaya makikita natin dito na kung tayo raw na mga tao dito sa mundo nakapagbibigay ng magagandang regalo sa inyong mga anak, although kayo'y mga evil o sinner, how much more your Father in heaven will give the gift of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay pagkakalob sa inyo kung hihingi ninyo. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Tignan ninyo ang King of Glory. Diyos ang nagkatawang tao, isinilang sa isang pasabsaban upang tayo, bagamat siya'y mayaman, ay naging mahirap upang tayo ay yumaman. At sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan, tayo maging mayaman sa mata ng Diyos. Hindi mayaman sa material na bagay, kundi mayaman sa buhay na walang hanggan, sa eternal life at sa pananampalataya sa Kanya. Ang kaya nga sabi rito, Jesus said, if we follow the good teachings of the Lord about His first coming o yung first Christmas day na sinabi niya, is it included sa commandment ng Panginoon ang kanyang pagdating o yung Christmas day? Yes! It's a big yes! Matthew 28 verse 20, Jesus said, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Yung unang pagdating ng Panginoon, that was the first ever Christmas day na ipinanganak siya sa pasabsaban, ay kasama sa ipinangaral ng Panginoon at ng mga alagad na naparito siya, ang Panginoon, upang palayain tayo sa ating mga kasalanan, upang itali ang kadiliman, ang puwersa ng kadiliman, upang ang ating buhay ay tayo mapalaya at iligtas ng ating Panginoon. Yun ang dahilan kaya siya naparito, kaya may Pasko. Jesus, He is the reason for this season. Wala nang iba. Kaya Jesus said, teaching them to observe all things, including Christmas Day, yung unang pagdating niya, yung pagkakatawang tao niya, yung Bethlehem na doon siya ipinanganak. And lo, ang sabi rito, I am with you always, even to the end of the age. Hindi mapapatid at mawawala ang pagkilala natin sa kapanganakan ng Panginoon. Ang unang pagdating niya rito as a child upang tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Kung mananalig tayo sa Kanya, nakita natin, nanalig tayo ng Panginoon ay nagkatawang tao, ipinanganak doon sa pasabsaban sa Bethlehem ng Judea. Mga kapatid, bakit pa tayo malulungkot? Dahil ba sa material, mga pagkain at pananamit, dahil wala tayo nito? O dahil wala tayong pera? Mga kapatid, lilipas ang Pasko na yan. Ngunit ayaw ng Panginoon na ikaw ay malungkot sapagkat siya na mismo ang nagsabi na naparito siya upang ang mga tao ay makaalam ng katotohanan that everyone who is of the truth hears my word. At yung mga tao na yon ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Ang Paskong ito ay mahalaga para sa Panginoon sapagkat dito siya nagkatawang tao sa pagbaba niya na isang sanggol doon sa Bethlehem ng Ephrata. Pagpalain kayo ng Panginoon sa Paskong ito at nawa kayo po ay patunay patnubayan ng Panginoon. Tayo manalangin ng saglit na panalangin. Panginoon, maraming salamat at ang Kapaskong ito, Panginoon, ito pala, Panginoon, ang naging sanhi ng aming kaligtasan sapagkat ikay nagkatawang tao. At alisin niyo po, Panginoon, ang aming agam-agam at kalungkutan at doubt sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ang pagpapalay makamit namin. Hindi lang tuwing araw ng Pasko, kundi sa bawat oras at araw at minuminuto.
gabayan niyo po kami ng iyong kapangyarihan at ang buhay na wala hanggan ay aming makakamtan sapagkat kami nanalig na sa iyo sa pangalan ng Jesus. Maraming po salamat. Amen. Amen and amen. God bless inyo lahat at maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa mga darating na araw pa rin po. God bless po. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen and amen.